Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin po itong kukunin sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 10, talata 14 hanggang 17. Ang sabi po dito, ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang nangangaral? At paano makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinusugo? Ayon sa nasusulat o kay Inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Ngunit hindi lahat ay naniniwala sa mabuting balita. Ganito ang sabi ni Isaiah, Panginoon, sino ang naniniwala sa sinabi namin? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at nakakapakinig lamang kung may nangangaral tungkol kay Kristo. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lang po sa Kanya. Praise God, no? So itong binasa natin, ito po ay isa sa mga pamilyar na account sa Bible when it comes ang pag-uusapan is about sa pananampalataya. Ito yung madalas natin maririnig kung saan ba nanggaling yung pananampalataya at dito napaka-clear naman na ito ay sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng sa salita ng Panginoon, no? Sa kapag mayroong nangangaral tungkol kay Kristo. So dito may kita natin ang pinaka-purpose talaga bakit ipinangangaral ang salita ng Diyos para ang taong nakikinig ay magkaroon ng pananampalataya. Kasi sa pamamagitan ng pananampalataya, ang tao ay maliligtas. Pero bago nila dumating sa kanilang pananampalatayang yon, kailangan nila munang mayroon silang mapakinggan tungkol kay Kristo. Kaya may kita natin dito na tama nga, no, kaya nga na nakita ko rin yung paalala ng ating Santo Papa Leo about sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sabi niya doon, yung to give a true homily is to share faith. And artificial intelligence will never be able to share faith. No? Na sabi dito, kung ang totoong pangangaral ng salita ng Diyos ay ikaw ay nagbabahagi ng pananampalataya. At yung AI ay hindi magbibigay ng pananampalataya sa taong nakikinig. Kasi ngayon, may danger na rin naman talaga, di ba? Kasi madali na lang ngayong gumawa ng topic. Kunting pindot-pindot, kunting search lang ay nandyan na eh, di ba? Marami kang makita mga topics, mga magagandang explanation na hindi mo na kailangan mag-ano pa, no? Kasi dati kapag mangangaral ka ng salita ng Diyos, talagang magninilay ka, mag-aaral ka talaga. Talagang magbababad ka, no, sa panalangin kasi pinaghahandaan mo talaga mabuti yung ipangangaral po natin. Pero ngayon, ang nagiging problema, no, yung tao ay nagiging tamad na, di ba? Kasi madalian na lang ngayon eh. Kasi marami ng sabi nga kung sa pagkain pa may mga instant noodles, may mga instant food na kung nagugutom ka, madali na lang, no? Madali na lang lutuin, andyan na agad, makakakain ka agad. Pero ang problema, walang masyadong sustansya ka makukuha. Mas marami yung hindi magandang makukuha yung katawan mo, no? Kasi siyempre marami ng ano yan, mga artificial na mga flavor, may mga chemical niyan, yung preservative, di ba? Minsan mas marami pa yung negative na makukuha mo kaysa sa positibo na makakatulong sa katawan mo. Kaya nang nakita ko yung pinost nga ng ating ni Pope Leo, ito binalikan ko yung Romans chapter 10. Kung talaga naman na sa pangangaral ng salita ng Diyos, ang ating binabahagi is yung pananampalataya.
At iba pa rin yung pangangaral na pinagninilayan natin at pinag-aaralan natin. Hindi masama yung maghanap tayo ng mga reference o kaya siyempre kung minsan may mga terms o kaya yung isang word dahil bago sa iyo, hindi ka familiar sa word na yon, kailangan mo i-search kung ano yung meaning, di ba? Kunyari, first time ko lang, sample lang, no? First time ko lang na-encounter yung word na handsome. Yung handsome. Sinearch ko ngayon, ginugol ko. Nang ginugol ko, nakita ko yung meaning niya ng handsome. Tapos nang binasa ko, sabi ko, parang ako yata yung tinutukoy nito, di ba? So, ang meaning pala ng handsome ay ako. Yeah. So, ang ano doon is, siyempre, pag hindi ka familiar doon sa word na yon, isa-search mo, no? Dagdag kaalaman yun eh. Pero wag naman yung parang yung isi-share na natin sa tao, yung pangangaralan natin, doon na lang tayo aasa na lang, no? Hindi na tayo magninilay, no? Maghahanap ka na lang ng magagandang topic. Hindi na pag-aaral yun. Ano na yung pangungupyan na yun, di ba? Di ba? Sa eskwelahan alam mo yung mga taong talaga nag-aaral. Kasi pagdating ng examination, o kaya ng mga presentation nila, di ba, kung meron silang mga homework, o may mga bagay silang pinagagawa sa kanila ng kanilang mga teacher, talagang nag-aaral talaga sila. Pinaghahandaan nila yon. Talagang sila yung yung naghihirap para mabuo nila yung kanilang presentation o ano pa man na pinagagawa sa kanila. Pero yung mga taong nandun sa eskwelahan na hindi gumagawa ng homework nila o kaya hindi gumawa ng kanilang i-present, ang nangyayari, ang gagawin na lang nila, mangungupya. Di ba? Di ba? Mangungupya nila, manggagaya. Which is hindi ganun, mga kapatid. Bilang mga ngaral ng salita ng Diyos, dapat meron tayong sariling yung ipinangangaral natin ay bunga talaga ng ating pagdinilay at pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi yung kinapi lang natin. Kasi sa totoo lang, wala siya masyadong dating. Ang mangyayari lang puro head knowledge, no? Maganda lang siya pakinggan. Maganda talaga mamamangha ka kasi ang ganda talaga ng pagsalansan, no? Yung mga division, subdivision, talaga ang gaganda. Diba? Pero more and more, head knowledge lang. Walang epekto sa pananampalataya. Kasi una sa lahat, hindi naman sa iyo yun Diba? Kinuha mo lang Kasi sabi ko nga, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos na ibinabahagi natin, ito ay combination ng ating pagninilay, pag-aaral ng salita ng Diyos at yung experience natin kasama ang Panginoon, di ba? Kasi kung babasahin natin naman yung Bible, it's always talk about yung experience yung mga nangyari sa mga naunang Kristiyano, doon sa mga naunang mga man of God. Yung gospel, it's about sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kung babasahin natin yung mga sulat ng mga apostol, it talks about sa experience nila Di ba yung mga sulat nila? Yung ibinabahagi nila sa mga sulat nila, yung naranasan nila na ginawa ng Panginoon. Yun ang isinusulat nila, yun ang ipinapahayag nila doon sa mga nagbabasa. At sabi doon, marami yung mga tumatag yung pananampalataya nila at maraming sumampalataya sa Diyos. Kasi doon tumatatag yung pananampalataya ng tao. 'Di ba? Pag nababasa nila yung mga nangyayari kala San Pablo, kala Pedro, sa lahat ng mga apostoles, 'di ba? Na marami silang pinagdaanang hirap pero nagpapatuloy sila sa paglilingkod, nagpapatuloy sila sa panalangin, nagpapatuloy sila sa kanilang misyon, no? Handa nilang suungin yung mga pag-uusig, yung sakit, yung hagupit. Yun ang nagbibigay inspirasyon doon sa mga taong nakakabasa, nakakarinig. At dahil doon tumatatag yung pananampalataya nila. Kasi may kasamang experience
yung mismong nangangaral, yung mismong taong napapakinggan nila, o yung kaya yung nababasa nila kasi ng time na yun sa mga apostoles, di ba, mga sulat, ay nakikita nila yung pananampalataya at naire-relate ng nangangaral yung kanyang ipinangangaral kasi mismo sa buhay niya nararanasan niya. Di ba? Nararanasan niya eh. Mararamdaman mo naman eh kapag yung nagsishare ay talagang nangyari sa buhay niya. Kahit hindi naman nilagyan natin sa spiritual eh. Kahit yung kausap mo lang, yung ordinaryong tao lang eh. Alam mo kung yung kwento niya talagang talagang pinagdaanan niya sa buhay niya eh. Mararamdaman mo yun eh. Kung totoo yung sinasabi niya o hindi eh. 'Di ba? Kasi mangyayari yan, parang gusto mo lang maging maganda lang yung presentation mo. Pero hindi naman yun ang importante doon eh. 'Di ba? Ang mahalaga doon, maipahayag natin yung kalooban ng Diyos. Kasi sa pagninilay natin, pag-aaral natin salita ng Diyos, yung sinisik kasi natin yung kalooban ng Diyos. Sa pagpapayag kasi ng salita ng Diyos, ang pinagpipray kasi natin, Lord, ano yung mensahe na gusto mong iparating ko sa tao? Diba? Lord, ano ba ang mensahe na gusto mong iparating doon sa mga pangangaralan ko? Ang nangyayari minsan, hindi na yung kalooban ng Diyos yung gusto nating ipaabot sa tao, kundi yung gusto na lang natin. Kasi sabi mo, ang gandang topic to. Ang ganda nitong nabasa ko to. Ito yung isi-share ko. At minsan, kapag meron ka ng naka-stored knowledge sa utak mo, sabi ko, ay, nabasa ko na yan, alam ko na yan, di ba? Minsan, hindi na yung mag-aaral kasi nandun na, naka-stored na sa, meron na sa stored knowledge eh. Sabi niya, alam ko na yan, ganito lang naman yan, ganito. No? So, hindi na yan magninilay. Kasi tayo, kapag nagninilay kasi tayo ng mga salita ng Diyos, merong dagdag eh. Tayo mismo, na nakikipag-usap yung Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating pagninilay, sa ating pagdarasal. Kasi iba kasi yung pinagnilayan mo, pinagdasal mo yung topic mo. Kasi nakakasigurado ako talagang sasamahan niya ng Diyos. 'Di ba? Wala naman siguro mangangaral na tatayo sa pulpito at sasabihin niya, mga kapatid, itong ipangangaral ko sa inyo, ito ay bunga ng aking pag-google o kaya sa pag-AI, di ba? More sasabihin natin, ito po ay dahil sa aking pagninilay, pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero talaga bang nag-aral talaga tayo? Talaga bang nagnilay tayo ng salita ng Diyos? Minsan, na nangyayari naman, maganda nga yung topic, yung pagkasalansan ng topic, na nagkakaroon ng problema ngayon, kung paano niya naman i-explain. Kasi bakit? Kasi hindi naman sa iyo eh. Di ba? Mahirap i-explain yung isang bagay kapag hindi naman sa iyo eh. Pero yung tao, kaya minsan, mo, pag nawala yung topic niya, kaya ano yan, habang nagtutok siya, biglang nilipad ng hangin yung papel niya, yung kodigo niya, hindi niya na alam kung anong gagawin niya. Kasi bakit? Kasi kinopya lang eh, di ba? Pero yung isang bagay na pinag-aralan mo talaga, pinagnilayan mo, kahit mawala man yung hard copy mo, makaka-continue ka. Kasi bakit? Kasi ikaw yung nagbalangkas eh. Alam mo yung pagkasunod-sunod. Kasi ikaw yung gumawa eh. Pero pag hindi ikaw yung gumawa, pag nawala yung hard copy mo, wala ka na. Di ba? Ang ano kasi dito mga kapatid is yung tumatag yung pananampalataya ng tao na nakikinig. Hindi lang yung matuwa sila, magandahan sila sa ipinangaral natin. Hindi lang yung parang na-bless lang sila, diba? Natuwa lang sila, nagandahan sila. Eh okay na. Hindi kasi yun ang ano eh. Ang pinaka-purpose sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ang pinaka-purpose talaga sa pangangaral ng salita ng Diyos na yung iglesia, yung mga mananampalataya ay tumatag yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Kasi paano tatatag yung pananampalataya
ng mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, kung mismo yung nangangaral ng salita ng nangangaral ng salita ng Diyos, hindi naman ganun katatag yung pananampalataya nila sa Panginoon. Kaya minsan nga, hindi pwedeng na ipapayag natin yung isang bagay na hindi naman din natin kaya palang isabuhay. Minsan masyado tayong lumalagpas doon sa pananampalataya natin. Parang kunyari, ito lang yung pananampalataya mo, pero masyadong mataas naman yung minsan yung sinasabi natin, no? Sumusobra tayo doon sa talagang level ng pananampalataya natin. Kaya minsan pag dumarating yung pagsubok, doon na napatutunayan na hindi naman pala ganun kagrabe yung pananampalataya ng isang naglilingkod sa Diyos, di ba? Mataas lang yung boses niya, no, kaysa sa level ng pananampalataya. Kaya ito rin talaga isang paalala rin po sa atin, no, bilang mga nangangaral, huwag tayong maging tamad. Kasi ayaw na ayaw ng Diyos ng tamad Kaya nga sabi niya, huwag pakainin ng sinumang tatamad-tamad. Paano tayo pakakainin ng Diyos ng karunungan, ng kaalaman sa salita niya? Kung tayo mismo, tamad din. Alam mo, sa totoo lang mga kapatid, naranasan ko rin yan Yung tumayo ako sa pulpito na hindi ka talaga nag-aral, o parang nangapi ka lang, nangopya ka lang. Alam mo, sa totoo lang, hindi pagtapos mong mag-preach, hindi ka masaya no? Yun ang naramdaman ko Parang hindi ako satisfied, hindi ako masaya. Kasi alam ko yung pinangaral ko, kinopya ko lang Di ba? So hindi masaya, kaya simulan yun talaga hindi ko na ginawa Iba pa rin talaga kasi yung pinagninilayan mo, pinag-aaralan mo. Kasi doon mga kapatid, mas magiging proud ka no? Magiging yung proud ka na ibahagi mo ito dahil dahil nag-aral ka, nagnilay ka, di ba? Kaysa naman ikaka-proud mo na yung isinare natin, binahagi natin, hindi naman pala sa atin. Nangyari na rin yan sa amin Merong na-assign sa amin na sinasabi niya, ang binabahagi niya sa amin sa mga aming mga preacher na ito ay bunga ng kanyang pagninilay, talagang pag-aaral. Meron kaming kabrader na mahilig bumili rin ng mga libro-libro. Anong nangyari ngayon? Nalaman na yung kanyang isinishare pala sa amin, hindi naman talaga bunga ng kanyang pagninilay at pag-aaral. Ito pala ay bunga lang doon sa mga libro na binili niya rin. Di ba? Kasi mahirap yung mag-claim Mahirap yung mag-claim na dahil to sa pag-aaral ko, mahirap yung mag-claim ng gano'n. Lalo kung hindi naman talaga galing sa pag-aaral natin, di ba? Hindi naman talaga dahil sa nagnilay tayo. Kaya pagka next na mga discipleship, alam na namin kung ano yung susunod niya na topic. Kasi nakabili yung isang kabrader ng na gano'n na libro di ba? Kaya kapag sinasabi niya na ito'y bunga sa kanyang pag-aaral, wala nang naniniwala, di ba? Pero siyempre, hinahayaan na lang namin na magsalita, di ba? Pero wala na yung hindi na convincing. Siyempre, mga kapatiran natin, iba rin dyan. Mahilig din niya mag-search, no? Baka mamaya tayo ka dun sa pulpito Tapos yung ipinangaral natin nabasa na rin pala ng isa sa mga nakikinig doon, di ba? Tapos biglang lalapit sa'yo, Brad, parang yung talk mo, napakinggan ko na yan sa parang nabasa ko na yan sa isang libro. Di ba? So, wala kang ikaka-proud doon no? Parang wala ka naman, parang walang honor doon, basta wala kang pagmamalaki doon. Totoo naman, wala tayong dapat ipagmalaki, no? Pero yung sense na hindi yung sa negative na gusto mo magmalaki, magmayabang, hindi ganon. Yung parang kunyari, pag gumawa ka ng mabuting bagay, proud ka, di ba? Kasi maganda yung ginawa mo, di ba? Hindi yung gumawa ka ng mali, tapos proud ka, no? Magkaiba po yung mga kapatid.
Parang yung anak mo, di ba, naparangalan na dahil sa kanyang kabaitan, dahil sa kanyang pagtulong, na-recognize kunyari yung anak mo. So proud ka sa anak mo, di ba? Kasi maganda yung ginawa. Yun ang mean ng proud, mga kapatid, no? Hindi yung negative na gumawa na kung yung sabi ko, nangopya ka. Anong ipakaka-proud mo doon, di ba? Nakakaya yun eh. No? Kaya nga ng time na yun, nahiyang-hiya ako sa Diyos doon eh. Hiyang-hiya ako sa Diyos. Kasi alam ko sa sarili ko ng time na yun, hindi ako nag-aral eh. Nung time na yun, mga kapatid, ano lang eh. Yun nga, yung ipinangaral ko doon, hindi talaga bunga ng aking pagninilay ng salita ng Diyos. So, parang inano mo lang, parang tinake for granted natin. No? Kulang yung time na yon. So nakakaya talaga, mga kapatid. No? So ang pangit kasi yun talaga, mga kapatid. Yung tatayo tayo sa pulpito na alam naman natin talaga sa sarili natin na hindi tayo naganda. No? Hindi natin talaga ibinigay yung nararapat. Hindi natin nabigyan ng justice. Diba? Hindi natin nagbigay ng justice. Kaya may kita na talaga natin, mga kapatid, napakalagay yung yung ipinapayag natin, bakit na kailangan natin magnilay, mag-aral ng salita ng Diyos. Kasi tayo una dapat makaranas ng biyaya, ng pagpapala, ng pagninilay natin ng salita ng Diyos. Tayo dapat yung unang tumatatag, yung pananampalataya sa pamamagitan natin pag-aaral at pagninilay ng salita ng Diyos. At yung naranasan natin yon na pagsama ng Diyos, yun naman yung ibabahagi natin sa tao. Kaya kapag binatawan natin yung mga salita na bunga ng ating pagninilay at pag-aaral, nararamdaman niya ng tao. Kaya minsan kahit simple lang na salita yung binitawan natin, grabe yung pagrema, grabe yung impact sa puso ng tao. Diba? Parang sabi mo, bakit itong si brother, tsaka itong si brother, pareho lang naman yung topic nila. Pareho lang naman yung sinasabi nila. Pero bakit itong isang ito, iba-iba yung dating sa akin, no? Iba-iba yung parang may kirot, parang iba talaga. Totoo naman yun, mga kapatid eh. Kahit ako naman, mga kapatid no? May mga hinahangaan din ako ng mga ngaral ng salita ng Diyos. Yung ibang mga naging head namin, lalo sa Pilipinas, na talagang grabe yung pinagdaanan nila bago sila naging disciple, bago sila naging SBD, naging assistant elder, naging elder. Yung pinagdaanan nila, no? Ilang years sila bago naging preacher, di ba? Yung mga sakripisyo, yung mga struggle na pinagdaanan nila, doon ako nai-inspired eh. Doon talaga nai-inspired eh. Doon sa mga patutuon nila. Diba? Sa mga testimony nila, more and more doon ka talaga mabibilib eh. Kasi alam mo, hindi lang yung head knowledge eh. Diba? O di talagang sa buhay nila, naranasan nila eh. Yun ang mas malaking impact sa tao, mga kapatid. Hindi naman ibig sabihin na hindi mahalaga yung head knowledge. Mahalaga yun, maganda yun kasi marami kang matututunan, marami kang alam. Pero ang tanong ba dyan, yung alam mo ba, pagdating ng time, kaya mo bang i-apply sa buhay mo? Di ba? Ang dami-dami nga nating nalalaman, dami nating alam. Pero pagdating ng time, hindi man nating kaya palang isabuhay, hindi pala nating kayang panindigan, wala rin. Di ba? Hindi mo naman kayang panindigan yung alam mo, wala rin. Di ba? So, yun lang, mga kapatid, no? Nawa ay makita talaga natin, no, na yung kahalagahan ng pangangaral is patatagin yung pananampalataya ng bawat nakikinig ng salita ng Diyos. At ito ay siyempre mag-uumpisa sa ating mga nangangaral ng salita ng Diyos. So yun lamang, mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.